Magandang gabi po sa inyo dyan, mga kaibigan at mga kapatid at kapatid na Erning. Kamusta po? Salamat sa Diyos, kapatid na Jeriel, at tayo ay patuloy pa rin yan na kinaawaan, at tayo buhay pa hanggang ngayon. Sasabi natin yan ay napakalaking regalo ng Panginoon Diyos para sa atin. Tama. Tayo mag-aaral ng isang napapanahong leksyon na tayo sumasampalataya at tuwing tayo nag-aaral, meron po tayong natututunan ng mga aral ng Panginoon Diyos at mga pahiwatig sa mga magaganap sa hinaharap na panahon. Pero tayo po muna ay mananalangin, kapatid na Jeriel at mga kapatid. Ama naming dakilang Diyos, Yahuwah na makapangyarihan sa lahat, magalang kami na sa iyo ay tumatawag. Walang hanggan ang aming pagtanaw ng utang na loob, sapagkat patuloy at sagana ang iyong pag-iingat sa bawat isa sa amin. Sa kabila ng mga pangyayari, ay narito pa rin kami. Patuloy mo na binubuhay, binibigyan ng lakas, higit sa lahat, ng pananabik na laging mapakinggan ang iyong mga salita. Aral mo ang aming pag-aaralan, wala kaming kakayahan ganang amin para aming maunawaan. Kaya aming hinihiling sa iyo, dakilang Diyos, patnubayan mo kami ng iyong espiritu, patnubay na kailangan namin upang maihayag ang iyong mga kalooban at kami po ay matuto at malaman namin ang mensahe ng lahat ng ito para kami amay lalong makapaghanda sa aming pong dalalapit na kaligtasan. Patawad po sa kasalanan. Ang lahat ay aming hinihiling, Ama, sa ngalan po ng aming Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Amen. Kapatid na Jeriel, isang katotohanan ang kaganapan na nangyari sa Israel noong Oktubre 7, taong kasalukuyan. Kung ating aalalahanin, ang Israel, ayon sa Deuteronomio 7, ay bayang pinili ng Panginoon Diyos. Opo. Di ba? Sa dinami-dami ng bayang nakapaligid sa kanya, siya ang pinili ng Panginoon Diyos. Kaya ang Israel ay talagang mahal ng Panginoon Diyos. Ang sabi nga niya ron, hindi kaya sila pinili sapagkat sila'y marami sa bilang. Ang totoo, kayo ang napakakaunti sa bilang. Kung ihahambing doon sa mga 7 malalaking bansang nakapaligid sa kanya. Pero kung kaya sila'y pinili ng Panginoon Diyos, sapagkat sabi nga ron sa Deuteronomio, Kapitulo 7, inibig ko kayo Diba? Minahal ko kayo at bilang pagtupad din sa kanyang covenant o tipan sa kay Abraham, na yan ang pinakaninuno ng bayang Israel. Kapatid na Jeriel, alam naman natin ang kasaysayan ng Israel kung ano ang pinagdaanan yan. Takot-takot na labanan, bagamat kakaunti sila sa bilang, pero nagtatagumpay. At alam natin ang lahat ng tagumpay na yan ay dahil nga po sa pagtulong sa kanila ng Panginoon Diyos. Ngayon, meron pong tinatawag na IDF, Yan ay Israel Defense Forces. Nang sabi rito po sa ating research, the Israel Defense Forces, alternatively referred to by the Hebrew language acronym Chahal, T-Z-A-H-A-L. Yan pala ang pwersang, kung tawagin ay acronym niyan po sa Hebreo, is the National Military of the State of Israel. It consists of 3 service branches. The Israeli Ground Forces, dahil nga ang kanilang planong lulusob na sila ron sa Gaza. Mayroon silang ground forces, mayroon silang Israeli Air Force, and the Israeli Navy. Malakas po sila ngayon. At alam ba ninyo ng Israel, the IDF had 169,500 active troops in 2022 and was the 28th largest military size in the world by active personnel. Sabi niyo sa dami ng bansa, 28 sila. The largest military size in the world by active personnel. It also has 465,000 reserve personnel who are added to the force in times of need. Katulad ngayon, ay kanilang
nagkaroon sila ng mobilization ng kanilang mga reservists at ang dami nila sa ngayon. Ngayon, pagdating sa intelihensya, kapatid na Jeriel, paano ho inilarawan sila ng isang research natin? Dito sa theconversation.com, ang sabi, Israel is widely recognized as having highly sophisticated intelligence capabilities. Ang Israel ngayon ay itinuturing at kinikilala na mayroong mataas na sophisticated intelligence capabilities, yung moderno na kapabilidad pagdating sa intelihensya, both in terms of its ability to collect information. Ang lakas nila dyan, kapatid na Jeriel, about potential threats within its own country and outside of it. Isipin nyo ang intelihensya, ang kapasidad nila, loob at labas, ay alam nila, nagkokolekta sila ng mga informasyon about the potential threats within its own country and outside of it. Pero ang tanong, kapatid na Jeriel, pero noong Oktubre 7, nasurpresa sila. Araw ng Sabado yon, umaga. Bumagsak ang depensang ito sa paglusob ng Hamas. Ito'y parang katulad lamang, kapatid na Jeriel, noong 1973, yung trahedya na ang pwersang Ehipto at Syria ay sorpresang sama-samang lumusob sa pwersang Israel sa Sinai at Golan Heights. Alam po natin yan. Pero ang tanong, ito, bakit kaya nangyari yon, ang sorpresang pag-atake noong Oktubre 7, taong kasalukuyan, at ano ang kanilang ginagawa? Nang ang mga Israelita po ay nagdiriwang ng kapistahan, kapatid na Jeriel. Nagsasaya sila, nagiinuman, nagsasayawan. Yan po ay kapistahan tungkol sa kapayapaan at pag-ibig. Subalit ito po na pagdiriwang na ito ay naimpluwensyahan ng kasamaan sapagkat yun nga, nagsasayawan, walang patid na paghihiyawan, pagsasaya ng kanilang binibigyan ng kapurihan at kasiyahan ang kanilang sarili. Nangyari ho yan doon sa disyerto ng Negev. N-E-G-E-V, Negev. Ang tanong natin, ang Israel, ano ba inaasahan ng Diyos sa Israel? Pagka sila po ay nagsasaya, para ba purihin ang kanilang sarili? Basahin po natin ito, kapatid na Jeriel. Deuteronomy. Next, sa ating first slide sa ating Bible study. Ayon sa ipinangako ng Panginoon o ni Yahuwah na inyong Diyos, gagawin niya kayo na pinili niyang mamamayan kung susundin ninyo ang kanyang mga utos at mamumuhay ng ayon sa kanyang pamamaraan. At sa ganoon ay malalaman ng lahat ng tao sa mundo na pinili kayo ng Panginoon o ni Yahuwah at matatakot sila sa inyo. Una, gaya ng ating pasimula, pinili ng Diyos ang Israel para sila'y mamuhay ng ayon sa kanyang pamamaraan. Yun ang inaasahan ng Diyos. Kaya, kung sila man ay magsasaya, ang mga lingkod na Diyos na mga pinili, kung sila man ay magsasaya, ano ho ang dapat na maging layunin? Sa Korintong sabi, ito ang maisasagot ko riyan. Ano man ang inyong gawin, kumain man o uminom, gawin ninyo ang lahat sa ikapupuri ng Diyos. Yun ang inaasahan ng Diyos sa mga pinili niya katulad ng bayang Israel. Ano man ang inyong gawin, kumain man kayo at uminom, gawin ninyong lahat sa ikapupuri ng Diyos. Kaso hindi. Yung pagsasayang yon ay para sa kanilang kasiyahan hindi para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ito pa sa Salmo, Panginoon kong Diyos, buong puso ko kayong pasasalamatan, pupurihin ko ang inyong pangalan magpakailanman. Hindi yun ang pinuri nila. Hindi ang pangalan ni Yahuwah. Kaya nangyari ho ang paglusob sa kanila sapagkat sila po ay bayang pinili ng Diyos pero sila po ay hindi sumunod sa kalooban ng Panginoon Diyos. Manapa sila'y lumihis sa kalooban ng Panginoon Diyos. Pero tanong ito, kapatid na Jeriel, bago pa po nangyari ang paglusob na yon, ano ho ang noon pa ay may hula na? Hinulaan po yun Ito, basahin natin sa Amos.
8 Gs. Gagawin kong iyakan ang kasayahan sa inyong pista. Ayun, nag-iyakan sila. Isipin nyo, ang namatay kaagad doon ay 260. Bukod pa yung mga hinostage, nakasama yung iba't ibang lahi ron. Sabi ng Diyos, gagawin kong iyakan ang kasayahan sa inyong pista. At ang inyong pag-aawitan ay magiging panaghoy. Yan. Di ba panaghoy? Pagdadamitin ko kayo ng sakot o utusang magpakalbo para ipakitang inyong pagdadalamhati. Katulad ng mga magulang na umiiyak sa pagkamatay ng kanilang kaisa-isang anak. Pero magiging mas masakit pa ang huling parusa. Yan ay hula. Maaring nangyari na noon yan. Pero ang hula ng Panginoon Diyos ay nauulit po yan eh. Katulad po ng ating binasa. Nagsasaya sila, pero ang kanila pong kasayahan ay mauwi sa panaghoy at iyakan. Hindi ba yan ang totoo na nangyari ho, mga kapatid? Yan ang naganap. Yan ang naganap eh. Nasa hula po yan. Nangyari noon, nangyari din sa noong Oktubre 7. Pero ang tanong, ano ang sa kabila ng nangyaring ito ang dapat nating malaman muna? Alam natin ang Israel. Itinakwil nila ang Diyos. O yung Israel, kanilang binaliwala ang Panginoon Diyos. Di ho ba? Ang kanilang ginawa, sumamba sa ibang Diyos kung tawagin ng mga Diyos-Diyusan. Pero sa kabila ng kanilang pagtatakwil, ano pa rin ang gagawin ng Diyos sa mga lalaban sa Israel? Katulad ng Hamas. Ito nangyari. Noon at ngayon, itong nakaraan. Sa Ezekiel, next slide, ito nakasulat. Sinabi ng Panginoon Diyos, nagplano ang mga Pilisteo na paghigantihan ang Huda dahil sa matagal na nilang alitan. Nako, tigil muna natin yan. Yan palang alitan na matagal na. Matagal na yan. Panahon pa ni David at Goliath. Yan, Pilisteo, Philistine. Yan ang Palestine. Di ba? Yan, Pilisteo, mga Philistine yan. Yan yung lahi ni Goliath. Yung mga Pilisteo, yan ang nakalaban ng Israel noon pa. Hinamon niya ng Diyos ng Israel. Sabi nga ni David, walang hahamon sa Diyos ng Israel. Di ba? Hindi mo lalapas tayo. Si David lang ang pumatay dyan sa Pilisteo na yan na higante, na malaking Pilisteo, si Goliath. Ito ang sabi sinabi ng Panginoon Diyos, nagplano ang mga Pilisteo na paghigantihan ng Huda dahil sa matagal nilang alitan. Talagang halos 2 taon nilang pinlano ayon sa historia na ating binasa. Yung pag-atake, planado talaga. Well-trained ng mga Hamas na yan. Yung mga Hamas, mga Palestino po yan. Yung Pilisteo kasi, yan din ang Palestine, kapatid na Jeriel. Yan po, kapatid na yan, linawin natin yan, yung mga Pilisteo, yan yung dating naka-ocupa sa Gaza. No? Tama. Ayan. Yan kasing Palestinian ngayon, sama-sama na yan yung mga Palestinian ngayon, na ang isang emperador ng Roma, babanggitin natin yung pangalan na yan sa ating pagsamba, no? Para hiyain ng Hudyo, ang ginawa ng Roman Empire ay pinalitan, inalis yung pangalang Israel. Ang ipinalit, Palestina. Ayun, yun ang ipinalit. Palestina. Yun ang ipinalit ng kaya naging Palestine. Ayun. Pero noon pa, Gaza na. Meron ng Gaza. At ito, babasahin natin ang katunayan niyan. Ito, kapatid na dyan, sa Britannica.com, ang sabi, the area contained the 5 cities, the Pentapolis of the Philistine Confederacy, Gaza, isa yun? Askelon, Asdod, Gat, and Ekron, and was known as Philistia, or the land of the Philistines. It was from this designation, Philistines, that the whole country was later called Palestine by the Greek. Kaya ang nagbigay niyan ay ang Roma. Mga Greek by the Greeks, mga Griego. Ngayon, mga kapatid, sa ating pong patuloy na ginagawang pag-aaral, ang tanong ito, inatake sila ng Hamas, surprise attack, matagal na kasing alitan, planado Ito, tuloy natin ang basa. Kaya ako, sabi ng Diyos, Panginoon Diyos, ay nagsasabing,
parurusahan ko ang mga Pilisteo. Papatayin ko ang mga Kereteo, pati ang mga nakatira sa tabing dagat. Sa aking galit, maghihiganti ako at parurusahan ko sila. At kapag nakapaghiganti na ako sa kanila, malalaman nilang ako ang Panginoon o si Yahuwah. Sa kabila ng pagtatakwil ng Israel sa Diyos, sumamba sa ibang Diyos eh. Pero ang pangako ng Diyos nandun pa rin sa Israel eh. Di ba? Kapatid na Jeriel, ang katunayan, nagplano sila, inatake nilang Israel, surprise attack, marami namatay. Pero alam nyo, ang paghiganti ng Diyos, ang sabi ng Diyos ay, parurusahan ko mga Pilisteo. Alam nyo, dito sa ating ni-research, ito ho ang nangyari. Dito po sa alezazira.com, hindi ko mabigkas ito, no? How many people died in Hamas and Israel? Human impact. The death toll in Gaza stands at 3,478 killed. Yun ang namatay. While 12,065 others have been wounded. Yun ang sugatan. In the occupied West Bank, 69 people have been killed and 1,300 wounded. In Israel, at least 1,400 people have been killed and 3,800 injured since October 7 of 2023. Kaya dito mapapansin natin sa mga statistikang ating siniyasatan ating nakalap, sa Israel, ang namatay 1,004 lang. Pero nang maghiganti ang Israel, na mag-retaliate, ang namatay sa Gaza o Palestine ay 3,478. Mas marami ang namatay. Ano lamang ibig sabihin po niyan? Sabihin man natin ng Israel, ay yun na nga, paulit-ulit natin sinasabi, itinakwil nila ang Diyos. Pero ang Diyos po, hindi naman sila katulad ng Israel. Ang Diyos ay hindi katulad ng Israel. Ang Diyos pa rin ay nandun pa rin yung pagmamahal niya. Bakit? Yan ang una niyang bayan, kapatid na Jeriel. Di ho ba? Ngayon, ano pa ang mangyayari sa Gaza? Ito, ayon po sa Isaias 14:28-32. Next slide. Ang mensaheng ito'y sinabi ng Diyos noong namatay si Haring Ahaz. Mga Pilisteo, huwag muna kayong magalak sa pagkamatay ng haring sumalakay sa inyo, sapagkat ang anak niyang papalit ay mas mabagsik kaysa kanya. Parang isang ahas na namatay pero nagkaanak ng mas makamandag na ahas na tila lumilipad. Ang mga mahihirap kong mamamayan ay pakakainin ko at bibigyan ng kapahingahan ng walang anumang kinatatakutan. Pero, ito pansinin natin, pababayaan kong mamatay sa gutom ang mga lahi mo. Kausap rito ay Pilisteo. At ang matitira sa kanila ay papatayin ko pa rin. Umiyak kayo ng malakas, kayong mga mamamayan ng bayan ng Pilistea, sapagkat sasalakay sa inyo ang inyong mga kaaway na parang usok mula sa hilaga at sila'y pawang matatapang. Anong isasagot natin sa mga sugo ng bansang yon? Sabihin natin sa kanila na ang Panginoon o si Yahuwah ang nagtayo ng Sion, yan ang Israel, at dito magmangangalong ang nahihirapan niyang mga mamamayan. Alam niyo, ang hula ng Diyos ay natupad noon at natutupad din sa kasalukuyan na yang pong Pilisteo, yang Palestine, dahil sa ginawa nilang paglusog sa Israelita noon at maging sa ngayon, ayan, mamamatay sila sa gutom. O kaya anong ginawa ng Israel? Kinat yung supply ng tubig na kuryente. Ano ngayon ang inaabot ngayon ng mga tao ron? Aba, di naglalayasan, naglilikasan. Nasa Biblia din ba yun? Si Panyas. Next slide. Ito nakasulat. Next slide. Wala nang titira sa Gaza at Askelon. Naglalayasan na. Bakit? Wala nang kuryente. Wala nang makain. Wala nang supply ng tubig. Ang mga mamamayan ng Asdod, yan din ang tinutukoy, Palestine din yan, ay palalayasin sa loob lamang ng kalahating araw. Aba, yan dami na nga ang naglayasan. Palalayasin din ang mga mamamayan ng Ekron, yan din ang Palestine sa kanilang bayan. Nakakaawa kayo mga Pilisteo na nakatira sa tabing dagat. Itong sinasabi ng Panginoon ni Yahuwah laban sa inyo. Kayong mga Pilisteo sa Kanaan, lilipulin ko kayo at walang matitira sa inyo. Sabi ni Benjamin Netanyahu ay parang ISIS,
lilipulin nila. They will pulverize yung Gaza. Ayan na nga po ang nakikita natin ng mga nagaganap, kapatid Yeah, na pero Jeriel. sabi nga, yan kapatid na Erning, yan yung naganap noon sa bansang Israel at yan ay hula noon. Pero ang precision ng sinasabi natin ngayon, kasi yung Ekron ngayon, hindi na ho Palestine yan. Yung Asdod, hindi na rin Palestine yan. Bahagi yan ng Israel ngayon. Ngayon, sa ngayon. Sa ating pag-aaral sa linggo at saka sa Sabado, ipakikita namin sa inyo yung mapa niyan. Yan, para makita niyo. Pero yan, noong araw, kasi gawa na Roma sakop yan eh. Isa lang ano yan. Pinalalaya sa lugar na yan. O sa Malakis na yan. Tapos pinangalanan nga ng Roma na Pilistia na naging Palestina. O ayan ang nangyari, naging Palestina. Kaya ang akala ng buong mundo ngayon, mas walang Israel. Yan anyang lugar na yan, hindi sa Israel. Yan anya ay sa Palestine. Kulang yung history mo. Kapag ka pumunta ka pa ng malayo sa history, bago pa dumating yung mga Romans, no? May hari ang Israel na ang kapitolyo niya ay ang Jerusalem. Exactly. Si David. Kaya ito nga binabasa, kapatid na Jeriel, ito yung ancient history, no? Sa Biblia. Pero sa ngayon, ay dahil sa labanan ay nasakop na po yan, Asdod na yan, nasakop na po yan ng Israel. Katulad ng pag-aaralan natin sa araw ng Sabado at saka sa Linggo na kung saan ay ipakikita natin sa kanila ang isang mapa para makatulong ating pag-aaral. Ngayon, makita natin ano ba yung Gaza, kasi nakalagay dyan yung Gaza eh. Yung Gaza, ano ba talaga gagawin ng Diyos dyan? Yan, pag-aaralan din natin yan, yung Gaza na yan. Kasi ang mga tao dyan nung araw, yan yung sa Gaza, nariyan ang Pilisteo. Yung Pilisteo, lahi po ni Goliath o ni Goliath. Ayan. Tuloy natin. Ngayon, ano ang katunayan ng Israel po'y tumalikod sa Panginoon Diyos? Pakibasa ito, kapatid na Jeriel, sa Jeremiah. Sinabi sa akin ni Yahuwah, puntahan mo mga taga-Jerusalem. Sabihin mo ito sa kanila. Natatandaan ko ang katapatan at pagmamahal ninyo sa akin noon na katulad ng babaeng bagong kasal. Sinundan niyo ako kahit sa ilang na walang tumutubong mga talim. Kaya kayong mga Israelita ay binukod para sa akin. Para kayong pinakaunang bunga na ibinigay sa akin. Pinarusahan ko mga nananakit sa inyo. Ito noong pa yan, kapatid na Ernie. Pinarusahan na ng Diyos yung mga nananakit sa... Kaya pagka pinag-aralan mo kasaysayan ng Israel, wala naman sila talagang battle o digmaang hindi sila nanalo eh. Di ba? Kahit pagtulungan mo yan eh. Sapagkat yan ang sabi ng Diyos, sabi niya, pinarusahan ko mga nananakit sa inyo at napahamak sila. Ako, si Yahuwah ang nagsasabi nito. Pakinggan nyo ang mensahe ni Yahuwah. Kayong mga mamamayan ng Israel na lahi ni Jacob. Ayan. Ito ang sinabi niya. Anong kasalanan ang nakita ng mga ninuno niyo sa akin at tinalikuran nila ako? Ayan ang ginawa ng Israel. Sumusunod sila sa walang kwentang mga Diyos-Diyusan. Kaya sila rin ay naging walang kabuluhan. Hindi na nila ako hinanap kahit na ako ang naglabas sa kanila sa Ehipto at nanguna sa kanila sa ilang na walang tanim, ang lupang tuyo, may mga hukay, mapanganib at walang tumitira o dumadaan. Kaya yan po ang katunayan na ang Israel ay tumalikod sa Diyos. Yes. Di ba? Sino? Actually, kapatid na yan yung ancient eh, no? Pero pag pinag-aralan mo ngayon, pag pinag-aralan mo ngayon, ang mga Israelita o ang mga Israeli, kung tawag, napakaraming Israeli, hindi naman naniniwala sa Diyos. Ang dami Merong naniniwala, pero ang batas na sinusunod, ito. Yan, Torah. Ayan, yung 5 aklat ni Moises na pinag-aralan na natin, ang totoo nga, tinagihan nila yung Mesiyas na binibigay sa kanila. Di ba?
So, kaya ang Israel, wala talagang magiging kapayapaan. Sapagkat ang Diyos, ang Diyos, pinakikita ng Diyos, ako Diyos nyo. Kahit maliit kayo, o kahit lusubin kayo ng lusubin, kahit kayo'y napakaliit, mananalo kayo. Nakita nyo? Hindi dahil sa inyo, kundi dahil sa Hindi Diyos. dahil sa inyo, kundi dahil sa akin. Pinakikita ng Diyos yung kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng Israel. Ha? Tama. Pero sabi nga, pero may mga mamamatay pa rin sa inyo. Sapagkat yung kasiyahan nyo na dapat patungkol sa akin, para sa sarili nyo na lang Kaya papalitan ko ng iyakan yan. Panaghoy. Ang Diyos parang, siya yung ama na nagagalit sa kanyang anak na talagang napalo ang Israel Diyan sa pangyayari yan. Hindi lang yan. Maraming beses na yan. Pero hindi natututo, kapatid na Erning. Hindi po ba? Pag pinag-aralan mo kasi sa bakit sila merong Star of David? Yung Star of David sa flag nila, ayon sa kasaysayan nila, sabi ay yun daw ay there will be no more Masada again. Yung Masada kasi, yun yung isang plato na nandoon ng mga Israelita na ayaw nilang sumuko sa Roma. Ang ginawa ng Roman ay lulusubin sila doon pero ayaw nila sumuko. Ang ginawa ng mga Romans, pag pinag-aralan mo dyan sa history, gumawa kapatid ng sa bundok yun Gumawa ng ramp sa likod para makaakyat sila doon sa bundok. Ngayon, ang ginawa naman ng mga Israelita, dahil ayaw nilang sumuko, nagpakamatay. Yung isa, papatayin yung isa. Yung pinakahuli na buhay, patayin mo sarili mo. Hindi tayo susuko. Yan ang nangyari dyan sa Masada. So, yan. Galit ng Diyos yun. O ano kasunod? Na isang napakalaki, 6 million Jews, sabi nga, ang namatay. Second World War. At marami pang iba. Bago yun. Sa Roma, di ba? Mga Roma, ang sumunog nga sa templo, Romano Yung 80-70. Kaya napakarami na pinagdaanan ng Israel. Masasakit na pinagdaanan ang Israel. Ano dahilan? Akala ko ba lingkod sila ng Diyos? Nagdaramdam kasi ang Diyos, kapatid na Erning Pero kung ang Israel susunod, nako, yan ang pinakamasarap na puntahang bayan. Ngayon, pero ngayon, nakakatakot ngayon na puntahan yun. Pero sabi nga, meron pang huling digmaan Yung pinakahuling digmaan na yun na ang pinag-aralan natin na nakaraan, no? Wala na anyang terror o violence o Hamas na tatawid sa border nyo. Secure ang border, isi-secure ng Diyos. Pero yun, ang makikipagdigma na sa kanila, yung hari ng mga Hudyo. Sino po yun, kapatid na Erning? Si Yahusha yun. Si Yahusha, yung hari ng mga hari. Ituloy natin ito pinag-aaral. Dito sa talatang ito, ang sabi ng Diyos sa Israel, anong kasalanan ang nakita ng mga ninuno nyo sa akin? Sa akin, yan. At pinalikuran nila ako. Sumunod sila sa walang kwentang mga Diyos-Diyusan. Ayan, kasama na si Baal. Naging walang kabuluhan. Makatwid ang ancient Israelites, tumalikod sa Diyos. Kaya ang Israel, itong lahi ng Israel ngayon, bagaman ang iba'y nagigising na. Pero majority hindi kumikilala sa Panginoon Diyos. Di ba kapatid na Jerome? Di ba? Mayroong isang nurse na doon sa clinic na pinupunta namin ni Mrs. na siya ay may kaibigang nasa Israel. Ang sabi, ito isang relihiyosang babae. Ang sabi niya, don't you know that in Israel, Mr. Atadero, sabi, ito yung Amerikano, ay sabi niya, many people believe that they are people who are of God. They belong to God, they worship God. But no, in reality, they don't believe in God. Many of them don't believe in God. Wala silang kinikilalang Diyos. Kaya yung pagsasaya nila doon sa disyerto ng Negev, yan ay paalaala ulit ng Panginoon Diyos sa kanila Kapag malayaw sila, hindi nila pinuri ang Panginoon Diyos, tinalikuran nila ang Panginoon Diyos Kaya tuloy-tuloy pa rin ang parusa sa kanila ng Panginoon Diyos. Sa pag-aaral nga natin, kapatid na Erning kung natatandaan ng ating mga tayong Panginoon, yung magaganap na 7-year tribulation Nako, yun ang kasindak-sindak
na magaganap. Ang magaganap yan, ang pinakasentro niyan, Israel. Tama. Yeah. Ang sentro niyan, Israel. Masakit man pakinggan, sabi nga, pero yun ang katotohanan. Yun ang nakasulat sa Biblia. Kaya natin pinag-aaralan para, una, makatulong tayo, magising man lang, kapatid. Yung ibang mga... Actually, marami nang nagigising na Israelita ngayon Di ba? Na niyayapos na nila yung Mesias na ini-introduce sa kanila ng Christian group, mga Kristiyano. Ini-introduce sa kanila. Meron na kasing mga ngayon, marami nang tinatawag na Christian Jew Marami na rin. Marami na rin. Ngayon, ano ang papel natin dyan, kapatid na Ernie? Ang papel natin dyan, tayo yung missing puzzle Bakit kayo nakatingin doon sa malayong silangan? Tinatingnan niyo yung Sion na yun ang pag-asa niyo for 2,000 years. Bakit? Hindi nila alam yun Di ba? Inaawit nila yun sa kanilang hatikba. Sa hatikba. Yan ay pupuntahan natin yan, kapatid na Julian. Isa yan sa mga dapat na maintindihan ng mga nakikinig at saka nagsasaliksik tungkol sa bansang Israel. Sa kabila, kapatid na Jeriel, ng pagtatakwil ng mga ancient Israelites sa Panginoon Diyos, bakit po sila ay patuloy na tinutulungan ng Diyos? Hindi nagkataon yun halagang pagtulong ng Diyos. Ito dahilan, sa Genesis 17, next slide. Nang 79 na taong gulang si Abram, nagpakita sa kanyang Panginoon si Yahuwah at sinabi, ako ang Diyos na makapangyarihan. Palagi kang maging matapat sa akin at mamuhay ng matuwid. Sabi niya kay Abram. Tutuparin ko ang kasunduan ko sa iyo. Ayun, mayroon palang kasunduan ng Diyos at saka si Abram. Pararamin ko ang mga lahi mo. Hindi lang dumami sa bilang, lumakas sa militar. Nang marinig ito ni Abram, nagpatira pa siya bilang paggalang sa Diyos. Sinabi ng Diyos sa kanya, tutuparin ko ang kasunduan ko sa iyo at sa mga lahi mo. Ayun, lahi mo. Itong Israel, lahi ni Abraham yan O di ba? Sa susunod mo pang mga henerasyon, na patuloy akong magiging Diyos ninyo. Ang kasunduang ito ay magpapatuloy magpakailanman. Ayan. Mga dayuhan lamang kayo ngayon sa lupain ng Kanaan, pero ibibigay ko ang buong lupain ito sa iyo at sa mga lahi mo. Magiging inyo na ito magpakailanman at patuloy akong magiging Diyos ninyo. Ayan. Kapag ang ganda niyang talatang binasa niyo. Sagot yan. Sa kabila po ng kanilang pagtatakwil sa Diyos, bakit sila'y patuloy pa rin nililingap ng Panginoon Diyos? Hindi tandaan natin, hindi sila sinumpa. Hindi, nagalit ang Diyos. Nagdaramdaman Diyos sa kanila. Kaya yung isinisigaw ng iglesia na sinumpa niyang Israel, hindi brother, hindi sinumpa. Nagalit ang Diyos sa Israel dahil sa kanilang ginawa, lalo na yung mga ninuno. Anong kasalanan ng ginawa ko dyan na alam ng mga ninuno nyo? Bakit ako tinalikuran yung mga ninuno nyo? Yan ang sinasabi ni Yahuwah sa kanila Hindi ba? Pero sa binasa ninyo, maliwanag na merong kasunduan ang Diyos at ang kanilang ninunong si Abraham. Tama. Ang Diyos, ang Diyos, kapatid na Erning, si Yahuwah, hindi po magtatalo sila sa kasunduan. Sabi nga, contract is contract. Yan ang si Yahuwah, di ba? Tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Ang Israel lang hindi naging tapat. Di ba? Ngayon, ang pangakong yan kay Abraham ay magpapatuloy sa mga susunod mo ang wikang mga henerasyon. Kaya ngayon, kitang-kita natin, tanggapit hindi, ang Israel ngayon, generation po yan ni Abraham. Ang sabi po riyan, mga dayuhan lamang kayo ngayon. Noon yun, itong sinabi ng Diyos kay Abraham sa Israel. Noon yun sinabi, mga dayuhan lamang kayo ngayon sa lupain ng Kanaan. Ano ba yung lupain ng Kanaan na yan? The land of Israel. Ang sabi po rito sa www.britannica.com, thereafter, Canaan became for all practical purposes the land of Israel. Yan ang land of Israel. Malawak po yan, kapatid Erning. Malawak yan kaya lang lumiit na lang ng lumiit. Dahil nga doon sa mga nagganap na gera. Pero yan yung land of Israel na diyan nagbigay ng hari ang Diyos. Tama.
Yan sila nagkaroon ng hari. Ang unang hari, si Saul. Saul. Sumunod, si David. Ang Kapitolyo, yung Jerusalem. Kaya yan yung Kanaan. Tandaan natin, sabi ng Diyos, ibibigay ko ang buong lupaing ito sa inyo at sa mga lahi mo. Natupad. So, natupad yan. Binigay ng Diyos sa kanila yan eh. So, may titulo ba Israel? Ayan ang titulo ng lupa. Ang Diyos mismo ang nagsabi sa kanila yung lupain na yan. Kaya hindi yan sa Palestina o hindi yan sa Arab countries. Yan po. Kaya yung sinasabing apartheid sila, walang basihan yun. Sa kanilang lupa yan eh. Nagkaroon lang ng iba't ibang dilubyo na pag pinag-aralan mo yung kasaysayan nila, binigay ng Diyos sa kanila, magiging inyo na ito. Sabi, magpakailanman. Kaya kanila nga yung Israel. Ano man ang gawin mo? Kanila yan. Kanila yan. Kahit sa Quran nila, mababasa mo yan eh. Yeah. Ngayon, kapatid na Jeriel at mga kapatid, anong naranasan ng Israel ngayon dahil nga sa pagtalikod ng kanilang mga ninuno sa Panginoon Diyos? Ito, basahin natin sa Exodo 20, next slide, 5-6. Basahin natin, huwag ninyo itong paglilingkuran o sasambahin dahil ako, si Yahuwah na inyong Diyos ay ayaw na may sinasamba kayong iba. Yeah. Pag binasa ninyo sa Biblia, jealous God, silosong Diyos. Pinaparusahan ko ang mga nagkakasala sa akin pati na ang mga anak hanggang sa ikatlo't ikaapat na henerasyon ng mga napupuot sa akin. Kaya alam nyo, kapatid na Erling, kapag ka ang sambahayan ay nagkaroon ng dilubyo, eto, yung ninuno may ginawang mali. Ha? Pag may ginawa kang mali, sabi ng Diyos, pag nagkasala pati mga anak nyo hanggang sa ikatlo't ikaapat. Ano yung ikatlo? Yung anak mo. Ano yung ikatlo? Hindi yung apo mo. At saka yung apo mo pa sa tuhod. Naku, tatamaan. Di ba? Yan ang nakasulat. Yeah. Ayan, ang sabi, pinaparusahan ko ang mga nagkakasala sa akin, pati na ang mga anak hanggang sa ikatlo't ikaapat na henerasyon ng mga napupuot sa akin. Pero, ipinapakita ko ang aking pagmamahal sa napakaraming henerasyon na nagmamahal sa akin at sumusunod sa mga utos ko. Yan ang sabi ng Diyos. Kaya ang Israel, kapatid na Jeriel, ay pinarusahan ng Panginoon Diyos. Pati yung mga anak sapagkat gawa ng kagagawa ng ninuno. Yeah. Di ba? Katulad ng nagagalit. Ang Diyos ka nagdaramdam eh. Una, siyempre, isipin mo, itinangi niya, pinili niya ang Israel, tinangi ko kayo, pinakitaan ko kayo ng maganda. Ano kasalanan ko? Sabi ng Diyos, para itakwil ako ng mga ninuno nyo. Isipin mo yung salita na yun. Kaya, ang Diyos nagdamdam ng gusto sa Israel. Pero tanda natin, nagdamdam siya, pero ang sabi diyan, ipakikita ko ng aking pagmamahal. Nagdamdam siya, nagpaparusa siya. Binibigyan niya ng dilubyo ang Israel. Maraming namamatay. Ano ba naman kung mamatay ang isang tao, di ba kapatid na Erning? Sino ba makapagbabalik ng buhay? Ang Diyos din, ang Diyos. Ibalik ng Diyos yun Kaya sabi nga, sa wala, nabuhay ang tao. Kung ano man nagaganap sa tao, mga dilubyo, kinamamatay ng tao, gera, at kung ano-ano pa, yung ibang mga tao, anong klase yan Diyos yan? Anong klaseng tao ka? Yan ang tanong. Di ba? Buti nga, binigyan ka ng karapatan na mabuhay kahit kaunti sa mundo, makita mo yung ginawa ng Diyos So, ang Diyos, meron siyang bayan. Na ang bayan niya, yan ang Israel. Pinili niya yan. At ang ninuno ng Israel, nakipagtipan ng Diyos. Nakipagtipan ng Diyos. Everlasting covenant. Everlasting yan. Pero yung nagkakasala sa kanya, di ba yung nasabi ni Moises, parusahan mo na rin ako, patayin mo na rin ako. Sabi ni Moises. Ang sabi ng Diyos, yung nagkakasala lang sa akin, yun ang parurusahan ko. Kaso, ang nagkasala nga, yung mga ninuno ng Israel, akala ko ba niya yung kasalanan ng kami? Kasi yun din ang ginagawa ng Israel ngayon Yun, tama nga. Sabi nga sa Ingles, children who repeat the sins of their fathers by hating God, they too are punished like their fathers. Kaya yung mga anak ng Israelita na gumagawa ng kasalanan ng kanilang mga ninuno ay parurusahan katulad din ng parusa doon sa mga magulang nila. Ayan. Pero pagka yung anak ay nagbago, mamahalin na Diyos. Diba?
Ayun, kapatid na Jeriel, pagdating sa mga kahinatnan ng masamang gawain, merong dalawang salita na hindi pwedeng ating pagpalitin. Yang salitang punishment at saka curse. Aha. Magkaiba po yan eh. Mhm. Ang punishment ay pagpaparusa o parusa. Samantalang ang curse ay sumpa. Di ba? Ang parusa po ay yan ang kahinatnan na igagawad bilang resulta ng nagawang paglabag sa utos o Ng batas. Diyos. Yeah. Oo. Karaniwan, ginagawa ito ng mga nasa otoridad gaya ng mga magulang, teacher sa school o alagad ng batas. Ang purpose po ng pagpaparusa ay para hadlangan o maituwid ang mali at matuto yung iba doon sa pagkakamali ng isa. Yan ang ibig sabihin ng parusa. Whereas ang curse o sumpa, yan po ay isang parusa din na pinaniniwalaang dulot ng isang sobrenatural. Diyos ang may gawa po niyan. Diba? Na ito po'y pipinsala hindi lang sa pisikal ng tao na tatanggap ng parusa o ng sumpa, pati na po sa kanyang kaluluwa. Kapatid na Yeah, yun ang mabigat. Yun ang mabigat eh. Yun ang mabigat eh. Kasama na yung kaluluwa mo. Sabi nga, kung naparusahan ka, namatay yung katawan mo, kayang ibalik ng Diyos yan eh. Tama. Sabi niya ano ba magagawa ng mga kalaban nyo? Pumatay ng katawan? Hindi nila kayang pumatay ng kaluluwa. Matakot ka niya sa Diyos. Pumapatay ng katawan at ng kaluluwa. Ayun. Pagkakaluluwa mo na ang nadisgrasya, ayun ang ibig sabihin na nasumpa ka na. Tama. At yung pong pagpapala at saka sumpa, nakasulat sa Deuteronomio, no? Isa sa kinatatalaan, sa Kapitulo 28, kapatid na Jeriel. Pag binasa nila mula versikulo 1 hanggang 14, nandoon po ang pagpapala kapag ka sumunod. Pagka namang itinuloy, 15 hanggang 68, nandoon naman ang sumpa pagka hindi ka sumunod. Pero ang Israel po, komot ang Diyos, ay meron pong everlasting covenant sa kanilang ninuno. Alalaong bagay si Abram. Hindi sisirain ng Panginoon Diyos yan. Bakit? Ano ngayon ang tinatanggap ng Israel? Hindi sumpa, parusa. Parusa. Ito ang nabatayan natin. Dito sa Hebreo 12:5-6, ang sabi, baka nakalimutan nyo na ang pangaral ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya. Anak, huwag mong baliwalain ang pagdidisiplina ng Panginoon at huwag kang panghinaan ng loob kung sinasaway ka niya. Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo niya ang itinuturing niyang mga anak. Di ba anak niyang Israel? Kaya ang kanilang tinatanggap sa ngayon, sa kasalukuyan, hindi husumpa. Ano po yan? Disiplina, parusa. Ano layunin? Para sila'y matutot, mamulat sila sa katotohanan. Yeah. Sa pakikipagdigma, alam niyo po, alam na ng Israel eh. Kasi marami, lalo na yung mga pinuno ng Israel ngayon, sinasabi nga nila, sa kasaysayan ng Israel, lagi kaming kasama ng Diyos. Israel is a miracle, sabi nga ni Netanyahu, di ba? Yeah. Israel is a miracle. Totoo yan. Bakit? Sapagkat sa pakikipagdigma nila, kahit sila'y napakaliit, lagi silang nagwawagi. Bakit? Hindi naman sila lumalaban eh. Ang Diyos. O isipin mo, yung nangyari lang nung isang araw, kapatid na Erning, yung isang rocket papuntang Israel. Isipin mo, bumalik doon sa Gaza. Isipin mo yan. Nakatarget sa Israel. Bakit bumalik sa Gaza? Ang tinamaan pa yata, malapit doon sa ospital o yung ospital. Diba? Isipin mo, ganyan ang pag-ibig ng Diyos. Ngayon, yung mga, ibig ba sabihin galitan Diyos doon sa mga kalaban ng Israel? Oo. Galitan Diyos sa kanila. Sabi nga ng Diyos, nilipulin niya yung mga yan. Hindi ba? Kasi, kapatid na Erning, sa totoo lang, kung matututo lang ang lahat ng tao, lalo na yung kumakalaban sa Israel, sabi nga, bakit hindi nyo kilalanin ng Diyos ng Israel? Hindi ba? Kung kikilalanin ng Diyos ng Israel, may kapayapaan. Actually, kapatid na Erning, yan yung pinakahuling battle di ba? Yeah. Sa ayaw nila at sa gusto. Kilalanin ninyo ang Diyos ng Israel. Kailan yan mangyayari? Pinag-aralan natin. Sa Millennial Kingdom.
Sa ayaw nyo sa gusto, kilalanin ninyo ang Diyos ng Israel. Yeah. Yun yung huling huling sabi nga huling ng Diyos, hura para ang tao kilalanin siya. Tama. Sa kasaysayan ng Israel, yung sinaunang Israel, ancient Israel, alam natin dating isa yan di ba? Binubuo yan ng 12 tribes of Israel. Yes. Pero bakit po nahati sa dalawang kingdom? Yeah. Kaharian ng Israel, ang tawag sa isa, Huda. at saka yung Huda. Yung kaharian ng Israel, yan po ang hilagang kaharian, yan ang Samaria. Ang kaharian naman ng Huda, yan naman po ang timugang kaharian. Alam niyo mga kapatid, yan pong kaharian ng Israel, binubuo ng 10 tribo. Yung isa, diba? Yung Israel. Yan ang Israel. Kasi nang mahati, ang tawag sa isang kingdom Israel. Kanilang ni-retain yung pangalang Israel. Yun naman ay Huda. Diba? Ngayon, yan pong kingdom of Israel na malaging independyente na estado hanggang sa humigit kumulang sa 722 BCE. Yan po ang before Common Era. Nang ito ay masakop ng Assyrian, ng imperyo ng Assyria. Di ba? At si Jeroboam ay isang alipin niya na lumaban kay Solomon at ginawa ng 10 tribo, yung anak ni Jacob, si Jeroboam na kanilang pinakahari. Ito naman pong kaharian ng Huda sa timugang kaharian. Yan po ay umiral bilang isang independyente na estado noong humigit kumulang sa 586 BCE o before Common Era, nang masakop sila hanggang sa masakop sila ng ng imperyo ng Babylonia. Di ba yan, kapatid? Na ang kanilang pinili na manguna sa kanila ay si Rehoboam. Ngayon ang tanong ay ito. Bakit po nahati, kapatid na Jeriel? Next slide. Nagalit ang Panginoon si Yahuwah kay Solomon dahil tinalikuran niya ang Panginoon si Yahuwah, ang Diyos ng Israel. Pagtalikod na naman ang dahilan. Nagpakita sa kanya ng 2 beses kahit binalaan na niya si Solomon na huwag sumunod sa ibang mga Diyos, hindi pa rin sumunod si Solomon sa kanya. Kaya sinabi ng Panginoon ni Yahuwah kay Solomon, dahil hindi mo tinupad ang ating kasunduan at ang mga utos ko, kukunin ko sa iyo ang kaharian mo at ibibigay ko sa isang mga lingkod mo. Pero dahil sa iyong amang si David, hindi ko ito gagawin habang buhay ka pa. Sabi ng Diyos kay Solomon, gagawin ko ito sa panahon ng paghahari ng iyong anak. Ayun. Pero hindi ko kukunin ang buong kaharian sa kanya. Magtitira ko ng isang angkan alang-alang sa aking lingkod na si David at dahil sa Jerusalem na aking hinirang na lungsod, nahati sa 2. Ano dahilan? Dahil po sa kasalanan nitong si Solomon. Ano yung kasalanan niya? Di yung pagsamba sa Diyos-Diyusan din. O di ba mga kapatid? Yan po ang nangyari mga kapatid. Kaya ano ang konklusyon ng iba ngayon kapatid na Jeriel? Kaya ang sabi nila, sinumparaw ng Diyos ang mga Hudyo, ang Israelita, at nagpatuloy ang pagsumpa sa kanila nang patayin nila ang ating Panginoong Yahushua. Yan ang sabi nila. Ang paniniwalang ito ang dahilan para ikatwiran ng iba yung kanilang advokasya, yung anti-Semitism, yung pagkiling laban sa mga Hudyo. Di ba? Hindi ito ideya ng Biblia. Wala ho sa Biblia. Nireject nila ang Mesiyas pero walang sinasabi na dahil dito sila'y sinumpa. Walang sinasabi ganon. Ngayon, puntahan natin ang bahagi po ng buhay ng ating Panginoong Yahushua nang siya'y nasa harap ni Pilato na siya po ay isinalang sa investigasyon. Trial yun Eto, pakinggan natin. Sa Mateo 27, 22, 24, nagtanong pa ulit si Pilato, ano ngayon ang gagawin ko kay Yahushua na tinatawag na Kristo? Yan ay tagpo. Kung ating lalagyan ng imahinasyon natin, ang Kristo ay nasa harapan ni Pilato under investigation. Ano ngayon ang gagawin ko kay Yahushua na tinatawag na Kristo? Sabi ni Pilato, ang kausap niya, ang mga mamamayang mga Hudyo. Sumagot ang mga tao, ipako siya sa krus. Tinanong sila ni Pilato, bakit? Ano bang ginawa niyang kasalanan? Pero lalo pang sumigaw ang mga tao,
ipako siya sa krus. Nang makita ni Pilato na wala siyang magagawa dahil nagsisimula ng magkagulong mga tao, nagpakuha siya ng tubig at naghugas ng kamay sa harap ng mga tao at sinabi, wala akong pananagutan sa kamatayan ng taong ito. Tayo ang dapat managot. Malinis ang kamay ko sa bagay na ito. Mga kapatid, ano itong ating binasa? Tagpo no ang Kristo'y nasa lupa pa, siya po ay nasa harap ni Pilato at siya po ay iniimbestigahan. Sa harap ng mga tao, anong sabi ni Pilato? Ano ngayon ang wikang gagawin ko kay Yahushua na tinatawag na Kristo? Anong sagot ng mga tao? Ipako siya sa krus. Ano ginawa ni Pilato? Nagtanong siya uli. Anong itinanong niya? Bakit? Ano ba nang ginawa ng taong ito? Ay ginawa ba siyang kasalanan? Ano naging reaksyon ng mga tao? Lalo hong sumigaw ang mga tao. Anong isinigaw? Ipako siya sa krus. Kaya, anong ginawa ni Pilato? Nang makita ni Pilato, wala siyang magagawa dahil nagsisimula nagkakagulo ng mga tao. Ang sabi niya, wala akong pananagutan sa kamatayan ng taong ito. Ngayon, ang tanong natin, mga kapatid, ay ito. Ano ang isinagot pa rin ng mga tao nung sabihin ni Pilato, kayo mananagot, hindi ako, wala akong kasalanan sa kamatayan ng taong ito. Next slide po, sa 25. Ito sagot ng mga tao. Sumagot ng mga tao. Kami ang mga anak namin at ang mga anak namin ang mananagot sa kanyang kamatayan. Mga Hudyo po yan, no? Pero sinulsulan ng mga namamahalang pare at mga pinuno ng mga Hudyo ang mga tao na hilingin kay Pilato na si Barabas ang palayain, na si Barabas ang palayain at si Yahushua ang ipapapatay o ang ipapatay. Kaya ano ang naging tugon ng mga tao, kapatid na Jeriel at mga kapatid? Noong sinabi nitong si Pilato, wala akong sagutin dyan sa kamatayan ng tao yan. Lalo silang sumigaw at sumagot, kami at ang mga anak namin ang mananagot sa kanyang kamatayan. Pero ang tanong natin yun ba katalang damdamin, kapatid na Jeriel? Yung bang damdamin talaga ng mga Hudyo? Aba, hindi ho. May sumulsol. Sino ang sumulsol sa kanila? Sinulsulan sila ng mga namamahalang pare at mga pinuno ng mga Hudyo. Yan ang mga Pariseo. Palayain ng wika si Barabas. Papatay si Yahushua. Kaya noong paman, mayroon talagang religious influence, mga leader ng relihiyon, kapatid na Jeriel. Di ba? Kaya sa panunulsol ng mga leader ng ibang relihiyon, ang ating Panginoong Yahushua ang ipinapatay. Pero si para makilala niya yan, yung mga Pariseo, yan yung mga pinuno na sinabi ni Yahushua, pakinggan niyo yan dahil tinuturo niya kautusan ni Moises. Ito yung kanilang Biblia. Torah, yeah. Yan. So, kung nakikita niyo ngayon yan sa inyong screen, yung Torah, ito ay Genesis. Ito rin yung nasa lumang tipan kapatid na Erning. Tama. Genesis to Deuteronomy. Ito yung Torah. Yan ang kautusan ni Moises. Ito yung sinabing natapos na ito. Hindi na ito susundin sa panahon ni Yahushua. Kaya binitay siya dahil ito gusto ng mga Hudyo Yeah, tama. Di ba? Tuloy pa natin. Next slide. Sa 12:14, ito pa mababasa natin. Lumabas naman ng mga Pariseo at nagplano kung paano nila ipapapatay si Yahushua. Kaya ang nasa likod talaga ng pagpapatay kay Yahushua ay mga religious leaders. Yeah. Mga Pariseo, kalaban. Ngayon, huwag nating sabihin na Jewish, no? Ang pumatay diyan, yung relihiyong Pariseo. Yung mga pare nun. Yun na nagpapatay kay. Hindi lahat ng Hudyo. Kasi minsan mali. Pinapatayan niya ng Hudyo ang Kristo, mali kayo. Hindi naman ganon, di ba? Ang nakasulat, maliwanag. May partikular na mga tao ang nagsulsul doon sa mga taong naroon sa harap ni Pilato. Sino yun? Yun yung mga pare, yung mga Pariseo. Ayan nga, sabi yung Pariseo nagplano kung paano nila ipapap. Hindi, yung Pariseo, religion yan. Yeah. Ang mga members, mga Jewish people, mga Israelita. Pero, hindi lahat ng Israelita member niyan dahil may mga tagasunod si Yahushua Exactly. Yeah, hindi lahat.
Kaya yung nagpadikta sa nagdikta na mga Pariseo, yun yung mga tao na mananagot, pati daw mga anak nila. Ayo, pati Yung mga anak nila. Oo. Ngayon, kapatid na Jeriel, sa pagtatakwil ba ng mga Israelita kay Yahushua o mga Hudyo kay Yahushua bilang Mesyas, naparusahan ba sila? Alam niyo, sa daan tungo sa krus, nagpahiwatig ang ating Panginoong Yahushua na idarating ang isang pagpaparusa sa mga nagkasala. Ito, next slide po. Basahin natin sa 23:31. Sapagkat kung ginawa nila ito sa akin na walang kasalanan, sabi ni Yahushua, ano pa kaya sa mga taong may kasalanan? Sabi ng Panginoong Yahushua, kung ginawa nila sa akin na ako hindi nagkasala, ano pa kaya sa mga taong may kasalanan? Sa makatuwid, yung mga taong nagparusa sa ating Panginoong Yahushua, dadanas po yun ng parusa. Nagdanas na nga Di ba? Sapagkat actually, ang mga Hudyo na yan nangamatay na po yan Di ba? At ayaw natin pagdating ng Millennial Kingdom, kung sila'y bubuhayin para makasama sa Millennial Kingdom, o kaya para sila i-reserba para doon sa paghatol. Kaya mga kapatid, ano nangyari sa mga Hudyo dahil sa kasalanan nila? Pagtatakwil kay Mesyas, sa Mesyas. Tinakwil ang Mesyas Ito, pakinggan natin sa Leviticus. Ito, next slide. Pasasapitin ko sa inyo ang digmaan, nagigiba ng inyong mga bayan at mga lungsod at pangangalapin ko kayo sa mga bansa. Ngayon, ano nangyari sa mga Hudyo noon dahil sa kanilang kasalanan? Nilipol. Anong nangyari? Katulad sila ng katulad po ng nangyari po noon sa Israel, Ang nangyari ngayon. Ayan, Leviticus na yun. Kasama yata yan sa unang aklat ni Moises, kapatid na Jeriel. Kapatid na, Leviticus, kasama yan dito sa Torah. Nangyari sa kanila yan, kapatid na Erning. Ngayon, hindi lang yun. Ang sabi nga dyan gigiba. Sabi, digmaan na gigiba ng inyong mga bayan at mga lungsod at pangangalatin ko kayo sa mga bansa. Kaya ang nangyari sa Israel, kapatid na Erning, nawala yung pangalang Israel doon sa lupa di ba? Nawala. Pinalitan nung nagpalaya sa kanila yung mga Romans Pinalitan, bigla mo Palestina. Kita nyo ngayon. Yung ibang mga tao ngayon, ang paniniwala, ang kasaysayan hanggang doon lang sa pagpapangalan ng Palestina. Hindi na nila naalala yung Israel. Actually, kasama yan doon sa ating pag-aaralan sa Sabado. Bakit nagkagano? Ba't nawala yung pangalan Israel? Tama. Natin to. Katulad po ng sinaunang Israel, yung sinauna, yung panahon pa nila Moises, pinangalat ng Diyos ang Israel. Sa Griego, kung tawagin po yan, pangangalat ng Israel, naging wandering Jew. Kung tawagin sila Jewish diaspora. Nilipol sila ng mga Romano. Pinangalat sila at halos 1,900 na taon na wala silang tinatawag na homeland, kapatid na Jeriel. Kaya nga meron silang meron silang tinatawag na hatikba. Ayan. Hatikba. Yeah. Hanggang sa taong 1948 nang sila po ay ideklara na isang independenteng estado. Kaya sila ay ito kasaysayan, kapatid na Erning. The only Asian country that voted for the state of Israel is OPIR, the Philippines. Yeah. Exactly. Totoo yan. Magbasa sila. Akala nila yung OPIR. Sabi ni Netanyahu the Philippines is our friend and we never forget our friend. Sabi niya. Yan ay totoo. Sa totoo nangyayari po ito yun. Kaya alam niyo, kapatid na Erning, kung nakatingin man sila sa malayong silangan, dahil malayong silangan, kakampi talaga nila Meron pang gagawin ng taga-malayong silangan, yung mga nanggaling doon. Yung ending ng Israel. Nako, yun ang pinakamagandang magaganap. Yeah. Kung yung sinaunang Israel, dahil sa kanilang pagtatakwil sa Diyos, pinangalat sila, itong Israel ngayon, pinangalat din, kaya naging wandering Diyos. Ang tanong natin, may talata ba na nagpapatotoo na dahil sa pagtatakwil ng mga Hudyo kay Yahushua bilang Mesyas, sila ay pinangalat din? Ito, basahin natin. Next slide, Zacarias 13:7 at sa Mateo
Sinabi ng Panginoon ni Yahuwah makapangyarihan, ihanda ang espada, patayin ang pastol ko na aking lingkod, patayin siya at mangangalat ang mga tupa, ang abakong mga mamamayan at parurusahan ko sila. Ay, hula po yan. Patayin ang pastol, ang lingkod ko, mangangalat ang mga tupa. Ngayon sa Mateo, yan ang isa sa katupa. Itong katuparan eh. Sinabi ni Yahushua sa mga tagasunod niya, iiwan ninyo akong lahat ngayong gabi. Dahil sinabi ng Diyos sa kasulatan, papatayin kong pastol at magsisipangalat ang mga tupa. Natupad ng panahon ng ating Panginoong Yahushua. Kaya, nang patayin ang ating Panginoong Yahushua, ng mga Hudyo na ayaw sa kanya, sa udyok na mga pare nitong mga Pariseyo, relihiyon ng mga Pariseyo, nangalat ang mga tupa. Di ba? Naging Jewish, kung tawagin Jewish diaspora, wandering Jews. Nangalat po sila. Ngayon ang tanong natin, namalagi ba sa kanilang espiritu ng Diyos? Wala na ang espiritu. Ang espiritual na epekto sa kanilang buhay ay nangyari. Ang mga Hudyo at dahil sa kanilang pagtatakwil sa ating Panginoong Yahushua bilang kapatid na Jeriel, bilang Mesyas. Ano ngayon ang nangyari? Ito, pakinggan natin sa Gawa 18:5-6. Ito pa nakasulat. Nang dumating sina Silas at Timoteo mula sa Macedonia, ginamit ni Pablo ang buong panahon niya sa pangangaral sa salita ng Diyos. Pinatunayan niya sa mga Hudyo na si Yahushua ang Kristo. Pero kinontra nila si Pablo at pinagsabihan ng masama. Kaya ipinagpag ni Pablo ang alikabok sa kanyang damit bilang babala laban sa kanila. Sinabi niya, kasalanan na ninyo kung parurusahan kayo ng Diyos. Yan ang sabi niya sa mga Hudyo. Kasalanan na ninyo kung parurusahan kayo ng Diyos. Wala na akong pananagutan sa inyo. Simula ngayon, sa mga hindi Hudyo, na ako mangangaral. Dahil sa pagtatakwil ng mga Israelita, ng mga Hudyo, kay Yahushua bilang Mesiyas, ano ngayon ang nangyari? Sabi ni Pablo, simula ngayon, sa mga hindi Hudyo na ako mangangaral. Ano ibig sabihin? Ang Ebanghelyo, itinakwil kasi ng mga Hudyo ang Yahushua bilang Mesiyas. So, nang isugot tawagin ng Diyos itong si Pablo, mangangaral siya, hindi na doon sa mga Hudyo, sapagkat ayaw tanggapin nila ang ipinangangaral ni Pablo ng ating Panginoong Yahushua ay Mesiyas. Bueno, doon na ako mangangaral sa mga hindi Hudyo. Sino po ang mga hindi Hudyo? Sino mang hindi Hudyo sa laman? Lahat ng hindi Hudyo sa laman, katulad ng Pilipino, Hapon, Amerikano, lahat po ng hindi Hudyo sa laman, kung tawagin po yan, ay mga hintil. Kapatid na Jeriel, alam nyo, at mga kapatid, malaking biyaya po para sa mga hintil ang pagtatakwil ng mga Hudyo sa Mesiyas. Sa ano itinulad ito ni Pablo? Next slide. Sa Roma 11:17-22. Ang mga Hudyo ay tulad sa isang puno ng uulibo na pinutol ang ilang mga sanga. Ito yung pagtutulad lang ni Pablo. Ang mga Hudyo ang wika ay tulad ng isang puno ng ulibo na pinutol ang ilang mga sanga. At kayong mga hindi Hudyo, yan ang mga hintil, ay tulad sa mga sanga na ligaw na ulibo na ikinabit bilang kapalit sa pinutol na mga sanga. Kaya nakabahagi kayo sa mga pagpapala ng Diyos para sa mga Hudyo. Pero huwag kayong magmalaki na mas mabuti kayo sa mga sangang pinutol. Alalahanin ninyo mga sanga lang kayo. Hindi kayo ang bumubuhay sa ugat, kundi ang ugat ang bumubuhay sa inyo. Maaring sabihin ninyo, pinutol sila para maikabit kami. Totoo yan, sabi ni Pablo. Pinutol sila dahil hindi sila sumampalataya sa Hamasiyak. At kayo naman ay ikinabit dahil sumampalataya kayo. Kaya huwag kayong magmataas. Sa halip ay magkaroon kayo ng takot sapagkat kung nagawang putulin ng Diyos ang mga likas na sanga, magagawa rin niya kayong putulin. Dito ay makikita natin ang kabutihan at kabagsikan ng Diyos. Mabagsik siya sa mga nagkakasala, pero mabuti siya sa inyo
kung mananatili kayo sa kanyang kabutihan. Pero kung hindi, kayo man ay puputulin din. Ang kausap diyan ay mga hindi Hudyo, mga hintil. At kung hindi na magmamataas ang mga Hudyo, kundi sasampalataya, yan ang future na mangyayari. Ikakabit din silang muli sa puno. Ayan, maliwanag. Dahil kaya itong gawin ng Diyos. Sapagkat kung kayong mga sanga ng ulibong ligaw ay naidugtong niya sa ulibong inalagaan kahit na hindi ito kadalasang ginagawa, mas madaling idugtong muli ng Diyos ang mga sangang pinutol mula sa dating puno. Ayan, maliwanag. Alam niyo kapatid na Erning, habang binabasa natin yan, binabasa ninyo, naalala natin yung Iglesia ni Cristo. Ayun, tama. Yan ang kasunod eh. Naalala tayo natin yan eh, yung Iglesia ni Cristo. Tayo yung mga ulibong ligaw eh. Exactly. Na idinuktong doon sa, ipinalit doon sa mga pinutol na sanga. Ngayon, nung maging sanga tayo, sabi, tayo na raw ang Israel. Yun ang mali. Sabi nga, nako, nagyabang, di ba? Ang Israel na yan, hindi na sa Diyos. Sa Diablo na yan. Sinumpa na yan. Tayo na ngayon. Isipin mo yung doktrina na yan. Yan ang pinalaganap ng Iglesia ni Cristo. Nakakapangilabot eh. Sabi ng Diyos, maliwanag eh. Ha? Baka putulin kayo. Ayun, naputol nga ang marami sa kanila. Naputol. Ha? Ang akala ng Iglesia ni Cristo, sila pa rin ang may hula. Wala na. Basahin niyo hula sa Isayas. Wala na sa inyo yan. Nagtraidor na, nagtaksil na. Basahin niyo yung hula sa taga-kanluran, magpapatuloy ng pagpupuri sa Diyos. Ang majesty ng pangalan ng Diyos isisigaw noong mga taga-kanluran o taga-west. Sa mga katwid, kapatid na Erning, ito naganap din. Exactly. Sa mga hintil na katulad natin. Sabi nga, hindi tayo Hudyo, hintil tayo na tinawag sa iglesia. Sabi nga, pinalit tayo doon sa mga pinutol na sanga. Yun naman mga pinalit na pinutol na sanga, napakayayabang. Ayun, nakasulat kapatid na Jeriel sa 18. Pero huwag kayong magmalaki na mas mabuti kayo sa mga sangang pinutol. Ayan. Isipin nyo yan, nakasulat yan. Nagmalaki. Nagmalaki. Mas magaling pa sa Israel. Ha? Yan ang itinuturo ng Iglesia ni Cristo. Isipin mo yan. Alam nyo, kapatid na Jeriel at mga kapatid, diyan po pumasok ngayon ang nakasulat sa Gawa 2:39 ba yon? Sa inyong pangako. Sa inyong mga anak. 28:39 sa inyong pangako. Yan ang mga Hudyo. Na yan nga ang huling lahi ay nagtakwil sa ating Panginoong Yahushua bilang Mesyas. Kaya ang sabi ni Pablo, iniwan ko kayo. Bakit? Itinakwil niyo ng Mesyas, ayaw niyo tanggapin eh. Doon ako sa hindi Hudyo mangangaral, sa mga hintil. Ayun. At sa inyong pangako, yan ang mga Hudyo. At sa inyong mga anak, yan ang mga hintil. Naging bunga ng pangangaral ni Pablo at ng ibang mga kamanggagawa niya. At sa mga nasa malayo, maging ilan ang tawagin ng Panginoon Diyos sa kanya. Sino yung nasa malayo? Yan ang sabi doon sa Hatikba, sa national anthem ng Israeli, na yan po ang Misrak. Yan po ang malayong silangan. Pero anong lahi din yun? Hintil din po yun. Hintil din yun. Hintil din. Hindi rin Hudyo. Pero ang nangyari, kapag Erning, yung mga hintil na yon na nandoon sa Misrak, ayun, 18. Nagmalaki. Nagyabang. Ipinangangala, sila daw ang Israel. Kaya sabi ng Diyos, puputulin ko rin kayo. Kaya pinutol. Sumama doon sa kanilang pinuno. Naputol. Buti na lang, nagtira ang Diyos ng kokonti. Di ba? Exactly. Natupad lang lahat ng hula ng Panginoon Diyos. Yes. Di ba? Ngayon, ang tanong natin ay, alam nyo mga kapatid, ito, bago na ituloy, no? Yang Hudyo katulad po ng sanga na pinutol at upang maikabit ang mga hintil bilang kapalit. Nangyari na po yan, katulad ng paliwanag natin. Ito ang plano ng Diyos sapagkat ang kaligtasan kasi ay hindi lamang para sa mga Hudyo, kapatid ni Jeriel, kundi maging sa hindi Hudyo. Ngayon, may pag-asa pa ba? Ito tanong, na maibalik ang pinutol na sanga ayon kay Apostol Pablo. Ito, basahin po natin sa 23. Ito nakasulat. Next slide. Ayan. Mga kapatid, nais kong malaman ninyo
ang isang katotohanan na ngayon ko lang ihahayag sa inyo para hindi maging mataas ang tingin ninyo sa inyong sarili. Yeah. Kausap niyo dito, mga hintil. Yeah. Nagmamataas kasi yung iba. Kasama lang tayo dyan. Nang magkaroon tayo ng mga university pa, mga kapilyang malalaki, nagmataas na eh. Tayo lang ligtas. Yabang eh. Yabang. Ang pagmamatigas, ito, pansinin natin. Ang pagmamatigas ng mga Hudyo ay hindi panghabang panahon. Kita nyo? Hindi panghabang panahon. Ba't nyo sasabihin kayo ng Hudyo, kayo ng Israel? Sinumpa ng Israel. Hindi ba nyo nabasa ito? Hindi. Alam mo, nabasa yan, pero meron silang naratibo eh. Yung naratibo ng pinuno, pasunurin, gawing gullible yung mga member. Ayan. Hindi alam ng mga members yan eh, ng Iglesia. Ang pagmamatigas ng mga Hudyo, kaya pinutol eh. Pero, ang sabi, ay hindi panghabang panahon. Hindi forever. Ito'y hanggang makumpleto lang. Ang kabuang bilang ng mga hindi Hudyo, yan mga hintil, nasasampalataya sa Hamasiyak. Ayan. Ang ganda. Pagkatapos, tuloy natin bago natin paliwanag isa-isa. Pagkatapos niyan, maliligtas ang buong Israel. Gaya ng sinasabi sa kasulatan, magmumula sa Sion ang tagapagligtas, aalisin niya ang kasamaan sa lahi ni Jacob. Sino yung lahi ni Jacob na aalisin niya ang kasamaan? O edi yung susunod, di ba? Yung susunod, hindi lahat ng Hudyo. Gagawin ko ang kasunduang ito sa kanila sa araw na aalisin ko ang kanilang kasalanan. Dahil tinanggihan ng mga Hudyo ang magandang balita, naging kaaway sila ng Diyos para kayong mga hindi Hudyo, yan ang hintil, ay mabigyan ng pagkakataong maligtas. Nakita nyo? Ang gandang talata niyan. Handaan natin, kapatid Erling, ang sinasabi diyan, tinanggihan ng mga Hudyo magandang balita. Kasi nga ito, ayaw nilang bitawan. Ayaw bitawan yung Torah. Ayaw bitawan ito. Yung magandang balita, yun ang bagong tipan. Yun ang ebanghelyo ni Yahusha. Ayaw bitawan ito. Tinanggihan tuloy yung kay Yahusha. Ayan ang nangyari. Tuloy natin. Pero, kung ang pagpili ng Diyos ang pag-uusapan, mahal pa rin sila ng Diyos dahil sa kanilang mga ninuno. Nakita nyo? Kaya sila'y, sabi nga, apple of the eye pa rin, gawa ng everlasting covenant ng Diyos kay Abraham. Yan. Kaya ang Israel, mahal pa rin. Sabi nga, di ba? Pero kung ang pagpili ng Diyos ang pag-uusapan, mahal pa rin sila ng Diyos dahil sa kanilang mga ninuno, sapagat ang Diyos ay hindi nagbabago ng isip sa kanyang pagpili at pagpapala. Tayo nga lang nagbabago. Israel nga lang nagbabago, pero Diyos hindi. Dati, kayong mga hindi Hudyo swail sa Diyos. Pero, kinaawaan niya kayo dahil sa pagsuway ng mga Hudyo. Kaya dahil sa pagtanggi ng mga Hudyo kay Yahusha bilang Mesyas, nagkaroon ng pagkakataon na maligtas itong mga hintil, kapatid na Jeriel. Yan, yung mga ligaw na olibo na iduktor doon sa olibo. Tayo yung mga ligaw na olibo na iduktor doon. Pero may warning may warning sa mga ligaw na olibo. Ganon din naman, kaawaan niyang mga Hudyo sa kabila ng pagkaswail nila. Kita niyo, hindi sumpa. Kapag itong sumpa, ibang usapan yon. Ito yung disiplina. Itong nangyayari sa Israel ngayon, dinidisiplina ng Diyos sapagkat anak niya. Ang anak niya, mahal niya, dinidisiplina niya. Kaya tulad ng ginagawa niya sa Iglesia, na sinumpa ang Israel, hindi na sa Diyos ang Israel. Hindi. Yung ilan sa mga taga-Israel na ayaw kumilala sa Diyos, hindi sa Diyos. Pero pag sinabi mong Israel, sa Diyos yan. Exactly. Sa Diyos yan. Sapagkat yung Israel, yan ang pangalan ni Jacob. Tama. Ang Diyos ang nagbigay nun. Yeah. Ngayon, ang sabi niyan, kapatid na Jeriel, ang sabi niyan sa talatang yan, hanggang sa makumpleto lang ang kabuang bilang ng mga hindi Hudyo na sasampalataya sa Kristo. Ayan. Di ba? Pag nabuo na ang bilang ng mga hintil na sasampalataya sa Kristo, saka ibabalik ang pinutol na sanga. Di ba, kapatid na Jeriel? Ngayon, ang tanong, may tiyak bang bilang na malalaman ng tao?
kabuuan ng mga hindi Hudyo na siyang sasampalataya sa Mesyas? Basahin nga natin ito, kapatid na Jeriel. 3:21-25. Ayan. Ayan. Pero ngayon, ayan. Inihayag na kung paano itinuring ng Diyos na matuwid ang tao. Ito'y hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Kautusan ni Moises yun, no? Tama. Yun nga yung pinakikita ko sa inyong Torah. Ito, hindi yung pagsunod dito sa Torah. Ang kautusan na mismo at ang mga propeta ang nagpapatotoo rito. Ang tao ay tinuturing ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya kay Yahushua Kristo. At walang pinapaboran ang Diyos. Kaya ang sino mang sumasampalataya kay Yahushua Kristo ay tinuturing niyang matuwid. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi naging karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ngunit dahil sa biyaya ng Diyos sa atin, itinuring niya tayong matuwid sa pamamagitan ni Kristo Yahushua o ng Kristo Yahushua na siyang tumubos sa atin. Ito'y regalo ng Diyos. Isinugo ang Kristo Yahushua sa mundo para ialay ang kanyang buhay. Nang sa ganon, mawala ang galit ng Diyos sa atin. At sa pamamagitan ng kanyang dugoy, mapatawad ang ating mga kasalanan kung sasampalataya tayo sa kanya. Ginawa iyon ng Diyos para ipakita na matuwid siya. Noong una nagtimpi siya at pinalampas ang mga kasalanan ginawa ng mga tao. Kahit na dapat sana'y pinarusahan na sila. Ang Diyos ay hindi lamang Diyos ng mga Hudyo. Ito, kapatid na Ernie. Yeah. Kundi Diyos din ng mga hindi Hudyo. Nakita niyo? Dahil siya ay Diyos ng lahat. Kahit Muslim ka pa. Okay. Yeah. At talagang dapat mo maging Diyos, ang Diyos ng Israel. Ang Diyos ng mga Hudyo. Dahil siya ay Diyos ng lahat. Iisa lamang ang Diyos para sa mga Hudyo at hindi Hudyo. At itinuring silang matuwid ng Diyos dahil sa kanilang pananampalataya kay Yahushua Hamashiach, kay Hamashiach o sa Hamashiach. Kasi nga, yung mga nakasulat na kay, mga pangturing na dapat dyan pananampalataya sa Kristo. Hindi kay. Yeah. Kasi parang yung kay, parang pangalan yung Kristo Na-influensyahan yung mga nag-translate niyan Kaya dyan sa ating binasa, walang nakakaalam kung gaano ang sasampalataya ng mga hindi Hudyo. Hindi natin alam. Ngayon, nakakaalam nun. Nang dumating si Yahushua, ang akala ng mga Hudyo, ay darating yung political power figure na magpapalaya sa kanila mula sa mga Romano. Nakasakay po sa maliit na kabayo, sa donkey. Di ba? Yeah. Ang nangyari ay hindi niya ginampanan yung papel na inaasahan ng mga Hudyo Ang ginawa niya, mas dakila para sa lahat ng tao. Namatay siya sa krus para sa katubos at kaligtasan ng mga tao. Yeah. Di ba? Hindi lang ng isang grupo ng mga tao. Lahat ng mga tao. Pero sumampalataya. Pag sumampalataya. Hindi lamang mga Hudyo, kundi pati na yung mga hindi Hudyo na sasampalataya. Ngayon, meron bang tiyak na bilang? Sa Diyos mayroon. Alam niya yon. Pero tayo, hindi natin alam kung gaano ang mga hintil ang sasampalataya pa bago dumating ang kakilakilabot na pangyayari, kapatid na Jeriel. At pagka nakumpleto na yung bilang na yon ng mga hindi Hudyo na sasampalataya, muling ikakabit, may pag-asa pa ang Israel. Meron. Muling ikakabit, muling mabubuo. Ang pagkakaputol sa kanya ay ma-resolve na yon. Sabi nga paano niya yun? Ikakabit. Di ka ba naniniwala sa grafting? Sa tunay na halaman, may grafting Nabubuhay pag ginrap mo Di ba? Exactly. Yeah. Oo. Ngayon, alamin po natin, kapatid na Jeriel, ilan ba ang uri ng lahi ni Abraham? Sapagkat yan ang pinangakuan Ito, next slide. Tingnan natin. Ito po, malapit na tayo matapos. Bilang halimbawa, sabi ni Pablo, bilang halimbawa, kung paano itinuturing ng Diyos na matuwid ang tao, isipin ninyo si Abraham na ama ng mga Hudyo sa laman. Isa po yun. Ang isa sa mga lahi ni Abraham, mga Hudyo sa laman. Alam natin yan. Tinuli siya bilang tanda na itinuring na siyang matuwid dahil sa kanyang pananampalataya. Kaya si Abraham ay naging ama ng mga lahat ng mga mananampalatayang hindi tuli. Sino yung hindi tuli? Mga hindi Hudyo.
Di ba? Mga hindi Hudyo. Mga hindi Hudyo. Oo. Mga kapatid, ang pangalawang uri ng lahi ni Abraham, yung mga sumampalatayang hindi tuli, yung mga hintil. Next slide, sino pa? Ito pa. Basahin natin sa 12. No, let's go back po sa ating binasa. Yun. Sa 12, siya rin ang ama ng mga Hudyong tuli. Hindi lang dahil sila'y tuli sa laman, kundi dahil sumampalataya rin sila tulad ng ating ninunong si Abraham nung hindi pa siya tuli. Sa mga kapatid, ang tatlong uri po, batay sa ating binasa, ng angkan nitong si lahi ni Abraham, katutubong Israel. Yan ang kung tawagin Hudyo sa laman. Mhm. Sino pa? Yung sumampalatayang mga hintil o mga hindi tuli. Sino pa? Yung mga sumampalatayang mga Hudyo. Yan nga ang darap na ng ating Panginoong Yahushua. Yan. Pagdating ng tribulation, kapatid na Yariel. O di ba? Yeah. Kaya makikita ho natin na mayroon pang mga Hudyong sasampalataya talaga eh. Marami Kaya pa yan. Marami pa. siya para sa mga Hudyo. Di ba? At maging sa mga hintil sa panahon ng tribulation, maninindigan sa panig ng ating Panginoon Diyos. Ngayon, ang tanong natin ay ito. Bakit po matutupad po yan? Ito, next slide. Sa Genesis, ito nakasulat. Sa pamamagitan mo, pagpapalain ko ang lahat ng tao sa mundo. Yeah. Huna ito ng Diyos. Sa pamamagitan mo, ang salitang yan, ipinahayag ng Panginoon Diyos sa kanyang lingkod. Si Abraham. Kay Abraham, ang lahi mo. May lahi si Abraham na sa kanya manggagaling. Sino yan? Si Yahushua, kapatid na Jeriel. Yeah. Binhi ni Abraham yan eh. Binhi ni Abraham yan eh. Kaya si Yahushua po, ang siyang binhi ni Abraham, ang siyang galing sa lahi nitong si Abraham, ang totoo, hindi naman siya nag-ugat doon sa Israel eh. Nag-ugat siya mula sa Judah eh. Nung mahati ang Israel sa dalawang kingdom, di ba? Yung Judah at saka Benjamin magkasama eh. Magkasama pati mga ilang Levites. Kaya doon ang galing si Yahushua. Ang mga para magkaroon ng ng tao, pagka pinag-aralan natin yung Israel, no, yung ng Israel. Sabi nga yung Southern Kingdom was called Judah and included the tribes of Judah and Benjamin. Ngayon, yung Northern Kingdom, yung Israel was called Israel and comprised the tribes of Reuben, Simeon, Manasseh, Issachar, Zebulon, Ephraim, Dan, Asher, Naphtali, and Gad. Yan ang nangyari. Yeah. So, para alam ninyo, alin yung 10 tribo, alin yung 2 tribo. No? Yeah. Kaya yung mas maliit, kung pag-aaralan po natin, kapatid na Erning, yung mas maliit, nandoon si Elias. Di ba? Yeah. Yun ang propeta. Kaya yung mas kokonti, yun ang pinanigan ng Diyos. Yung marami, kaya dumating ang panahon, kung pag-aaralan ninyo yan, pagkakahati na yan, nag-isa uli. Yung 10, sumama dun sa 2. Kaya hindi kataka-taka yung nangyari sa Iglesia ni Cristo ngayon di ba? Yung marami, sasama din dito. Yan po nakasulat Magaganap din yan. Sasama rin. Bakit? Kasi yung katotohanan yun lang hahanapin Hindi ba? Exactly. Kaya dito sa atin hong pinag-aralan, mga magulang at mga kapatid, mga panahin po natin, ay ating pong naliwanagan at ating nakita kung gaano kahalaga ang Israel para sa Diyos. Yes. Pero tandaan po natin ng mga hintil, mga kapatid, ay binigyan ng pagkakataon. Ito yung pagkakataon ngayon. Itong pagkakataon natin ngayon. Yeah. Pribilehyo. It's a privilege. Sabi nga, ang binigay ng Diyos. Tama. Kaya ating dapat pahalagahan ang pagkakataong ibinibigay sa mga hindi Hudyo sa laman. Tayo po yan. Kaya nagtira ang Diyos ng napakakaunting labi mula sa anak na babae ng Sion sapagkat natupad din yung isa sa mga pangako ng Diyos at kanyang hinulaan na may magtataksyon sa kanya Mula doon sa silangan, binubuo ng mga puno ng dagat, at ang sabi ay sa mga wakas ng lupa o 1914. Ang pupuri nila, hindi na si Yahuwah, katulad ng kasalanan nitong mga nilusob ng Hamas doon sa disyerto ng Negev. Sabi nga ang ginawa doon sa malayong silangan, sa halip na puri, alam mo, hindi na halatayan ng mga miyembro
Ha? Hindi. Maliban Wala. lang kung nag-iisip. Pagka hindi nag-iisip, hindi nila mahahalata yan eh. Hindi. Kasi nakikita nila, hindi kasi isip nila, hindi pinalakas eh. Ang pangako ng Diyos palalakasin eh. Pag sinabi pinalakas, kita mo malakas kami eh. Mali ang pagkakaintindi mo doon sa palalakasin. Palalakasin ang pananampalataya mo, hindi yung kapangyarihan o clout mo. Yeah. Yan? Hindi, Hindi yan. Kita mo, ang Israel, pinalalakas ng Diyos sa pamamagitan niya. Pananampalataya sa Kanya. Pananampalataya nila sa Kanya. Yun ang kalakasan na ibinibigay ng Diyos. Pero nagagapi, pag nagkakawatak-watak, pero mananalo pa rin. Yung pananampalataya. Yun ang palalakasin ng Diyos. Hindi yan yung pinayaman kayo, pinarami pera nyo, pinarami yung inyong real estate. Ayan, di ba? Kahit naman sino mas mayaman pa nga sa inyo yung Katoliko, kahit ano sabihin nyo di ba? Katolisismo mas mayaman kaysa sa Iglesia ni Cristo. Kaya kung ang kayamanan, nasasabihin nyo, pinalakas kayo, malakas pa rin ang Katoliko Punta ka sa Europa, punta ka doon sa Italia, kung makikita mo mga simbahan nila. Alam nyo, kapatid na Erning, sa totoo lang, yung mga simbahan ng iba't ibang religion, yan real estate Pag tinignan mo, real estate Pag nawalang miyembro katulad niya sa Italy, hindi na masyado pupunta doon sa simbahan yung mga Katoliko. Anong ginawa sa simbahan? Pero yung simbahan, kumikita pa rin dahil naging museum. Bawat pumasok doon, may bayad. Di ba? Nagbabayad. Maaari doon sa baba, wala. Pero pag umakit ka doon sa tore, may bayad yun. May mga pinagkakakitaan ganyan nga ng real estate. Sabi nga, may pinagkakakitaan. Binaya yan ng iba't ibang organized religion. Meron silang iba't ibang mga gusali. Yung ibang mga gusali, pina-arkila. Di ba? Ganyan din ang Iglesia ni Cristo hindi na maghihirap yan. Bakit? Nag-invest sa real estate Yun lang Di ba? Kaya, hindi naman kailangan yun. Sapagkat panahon ng Yahusha, wala naman pong itinayong kapilya o templo si Yahusha. Wala. Actually, noong inabot niya yung templo, yung second temple, nang makita niya yung mga tao doon ay ginawa niyang nagnenegosyo sila. Yeah. Kaya ginawa ang kapilya o templo ay ginagawang dako ng negosyo ganyan din yung nangyayari ngayon sa iglesyang pinanggalingan natin Parehong-pareho. Sabi nga Kaya lang, ang tao dyan, sabi nga pag naging fanatic ka na dyan, mahirap ka nang bunutin Maliban na lang mag-isip ka at tignan mo, ano ba doktrina? Ano ba talaga nakasulat sa Biblia? Kung para mag-o-open mind ka, katulad ng Berean, katulad ng ating pamagat ng ating programa, 1,001 Berean question. Di ba? Yung mga Bereano kasi bago sumampalataya, nagsisiyasat muna Siyasat muna, alam nila yung sinasampalatayanan nila. Doon sa pinanggalingan natin nila, yung Iglesia ni Cristo, kapatid na Erning, yung mga member natin nung tayo naroon hindi makapag-mission na makapagbubuklat ng Biblia. Tatawag pa ng ministro Kayang-kayang ipitin ng mga iba't ibang religion, lalo na nung born again. Kaya nauuwi sila doon sa salita. Yung Iglesia ni Cristo, nauuwi sa pangungutya na lang. Born again. Burn again. Yun ang sasabihin. Una, mali yung sinabi mong burn again. Bakit? Una, hindi pa naman nasunog yung mga yan. Paano magiging burn again? Di ba? Kaya yung mga pang-iinsulto doon sa reliyon na yan, na ating pinanggalingan, tama na. Ngayon, eto kami. Para ihayag sa inyo yung totoo. Yung nakasulat. Yung pwede nyong siyasatin. Mabuksan ang ating isipan. Huwag tayong gumaya doon sa mga taga-Tesalonica na sarado isip. Gayahin natin yung mga taga-Berea. Alam nyo, kapatid na Erning, kapag tinatanong ko yung mga tumatawag na Iglesia ni Cristo, kilala mo ba ang mga Bereano? Sino yun? Kilala mo ba ang taga-Macedonia? Oo, pagdating sa Abulo, yan yung ginagaya namin. Alam nila yan. Alam nila yan. Pagdating doon sa Abulo yan Di ba? Yung mga Bereano, sino yun? Sino yung mga Bereano? Hindi nyo alam. Kasi yan yung mga tao, bago sumampalataya, nagsaliksik muna. Kasi kayo, hindi mo kayo nagsaliksik. Pinakain kayo isang kilong bigas. Okay na, sama na ako dyan. Kailan ako babautismuhan para may rasyong bigas? Ayun lang nangyari. Kapatid na Jeriel, kung itong ating ginagawang ito ay pagmamahal natin sa lahat ng tao. Kung binabanggit man po natin ang ating reliyong pinanggalingan dati,
ay hindi sapagkat sila may nagawang masama sa atin o ano Hindi. pa man. Hindi ho. Kasi ang totoo po niyan ang ating ginagawang ito ay pagmamahal sa lahat po ng tao. Sapagkat kung ang katotohanan ay ating pong papayagang mapailaliman ng kasinungalingan, doon magdaramdam ang Panginoon Diyos. Huwag kayong magdaramdam sa amin. Ang binabasa ho namin talata ng Biblia at ang amin pong mga paliwanag nakaayon naman sa Biblia. Hindi ho kami nagpapaliwanag para lang saktan ang damdamin ni Numan. Hindi ho. Tandaan natin ho, mahal natin ang tao, hindi dahil sa nakagawa ng mabuti sa atin, kundi dahil sa sila'y nilalang sa larawan ng Diyos. Hindi lang yun, kapatid na Erning. Ang ating layunin ito, isiwalat natin yung itinanim sa ating mali. Isa pa rin yun. Tama. Kailangan po. Bakit kami nagsasalita? Experience po namin Na-experiensya namin. Hindi po ito yung kwentong kutsero. Ito ay experience namin. Nakita natin yung nakasulat sa Biblia at doon sa itinuro doon sa Iglesia ni Cristo. Ayun, sabi po ng ibang mga kasama natin dati, hindi na kayo nakamove on. Mali ka. Ang sabi ng Diyos, doon sa pasugong ito, pag sinabing pasugo, itong mensaheng ito na hinulaan mula noong 1914 hanggang ngayon, kapatid na Erning, meron trabaho pinagagawa ang Diyos diyan sa pasugo na yan yun? Dikdikin yung durog, yung mga maling aral ngayon, kasama na yung dating relihiyon na kinabibilangan namin dahil may mga maling aral na itinuro. Pinilipit yung Biblia, Mateo 18:18, Mateo 28:18, at marami pang iba. Ang tinuturo natin doon sa iglesia nung araw, kapatid na Erning, pagkaan niya, ikay nagdagdag kahit tuldok, kahit kuwit, ikaw niya iparurusahan, susumpain niya ng Diyos. Yung pagkakasabi, di ba? Hindi lamang kuwit, di lamang tuldok ang pinalitan Yung kabuuan ng mensahe, pinalitan. Kaya, yan ngayon ang aming gagawin. Yan ay gibain sa pamamagitan ng pagtuturo ng nakasulat. Yung nakasulat, pero hindi kami magkukonklusyon. Kayo ang magkukonklusyon, mga kaibigan. Tingnan po ninyo. Kung yung aming binabasa, katulad nito, maraming kung ano-anong nakikita nating mga komentaryo tungkol sa Israel at kung ano-ano pa. O nalaman natin, ang nagaganap ngayon dyan sa bansang yan, yan ay una, mirakulo ng Diyos. Ikalawa, ay pagdaramdam din ng Diyos. Ikatlo, meron siyang layunin para gisingin yung kanyang bayan. Ako ang Diyos nyo. Ako ang magtatanggol sa inyo. Kung pinahihintulot man ng Diyos yan na maganap sa kanila, may layunin pa rin ng Diyos. Hindi sumpa yan po ay disiplina. Bilang bayan ng Diyos, mga anak niya yun. Kasi nga, kaya natin binabanggit, kapatid na Erning, ang Iglesia ni Cristo. Kasi yan ang itinuturo, sinumpa daw ang Israel. Yan ang kauna-unang bayan ng Diyos, sinumpa ng Diyos. Dinidisiplina yan. Nagdamdam ng Diyos yan. Pero mahal ng Diyos ang Israel. Yan po ang gusto naming ipakita sa inyo. Gusto natin na tayo ay maging sa Diyos. Tanggapin po natin ang Mesiyas na ibinigay ng Diyos sa Israel. Tanggapin din natin ang Diyos ng Israel. Tama. Sapagkat ang Diyos ng Israel ay Diyos ng lahat ng tao, kahit Muslim, kahit Buddhist, kung ano ka pa man, siya ang dapat maging Diyos natin, ang Diyos ng Israel. Ang pangalan niya, si Yahuwah. Si Yahusha, siya naman ang bugtong na anak ng Diyos ng Israel. Kailangan nating sampalatayanan. Ang ibinigay ng Diyos na tagapagligtas sa lahat ng tao. Marami pa po tayong matututunan sa ating programang ito. Yung mga kapatid nating Iglesia ni Cristo, minsan kasi nagiging emotional kami, parang madiin, pero hindi pag-ibig yan. Huwag kayong magagalit. Kasi kayo man, kung magturo kayo, ganito rin. Pero yung sa inyo, pang-angkin. Ito, sinasabi namin sa tao, siya sa atin. Tingnan mabuti. Huwag kayong magdaramdam sa amin pong binibitawang mga salita. Pwede yung matutunan, pag-aralan, siya sa atin. Ito bang sinasabi ng dalawang dating ministrong Iglesia ni Cristo na ito
Nasa Biblia? Tignan ko nga. O, di ba? Yan ang gawin ninyo. Tama yun, dating ministro eh. Mhm. Dating ministro tayo ng tagapamahalang pangkalahatan. Tayo ngayon ay ministro ng Diyos. Oo. Kaya yung mga kasama naming ministro dyan sa Iglesia ni Cristo, sa halip na kayo magalit, tignan ninyo, bakit hindi nyo alam yung rapture? Yun ang unang tanong. Bakit di nyo alam na pinagbigyan ng lahat ng kapamahalaan ni si Yahusha? Bakit nandyan sa pinuno ninyo ngayon yung tagapamahalang pangkalahatan na yan? Di ba? Pag-aralan ninyo, tingnan ninyo, mga ministro ng Iglesia ni Cristo. Oh, bakit kayo ay parang walang kalayaan? Hindi kayo nagtuturo ng pananampalataya ninyo eh. Ang itinuturo nyo, pananampalataya ng pinuno ninyo. Yan ang ginagawa sa inyo. Kaya kami ay nanggigising. Ha? Ginigising natin yan, kapatid natin. Pinupukaw natin damdamin ng mga kasama nating ministro. Gumising naman kayo. Magtanong naman kayo. Bueno, tayo natatapos sa yugtong ito ng ating pag-uusap at pangangaral. Kapatid na Jeriel, at tayo po ay minsan pa naghahandog ng pasasalamat sa Diyos at sa mga kapatid natin na kasama natin sa pag-aaral at mga panauhin natin sa iba't ibang panig ng mundo. Salamat po sa inyong pakikinig at pakikiisa. Manalangin po tayo. Naming Yahuwah, maraming salamat po sa iyo. Pagpalaing kami sa aming mga pagpapahinga at pagkaloob mo sa amin ang panibagong lakas, pangpatuloy kaming makagampan ng tungkuling pinagkaloob mo sa amin. Amamahal namin ng lahat ng aming kapwa-tao. Kung kami man po ay nagsasalita na maaaring nakasasakit ng damdamin nila, hindi upang saktan sila, kundi upang ipahayag sa kanila ang iyong kalooban. Ang kalooban mo, ang iyong mga salita ay tabak na mas matalas pa sa tabak na may 2 talim. Kaya kung ito man po ay tumataga sa kanila at nasasaktan ang kanilang pananampalataya, tulungan mo sana, Ama naming Diyos, maunawaan nila ang layunin mo. Amen. Upang tanggapin ang iyong katotohanan, sampalatayanan, sundin at patuloy na maglingkod sa iyo sa tamang paraan. Sumasampalataya kami na ang mga nakikinig sa programang ito'y patuloy na natututo ng iyong kalooban at patuloy na nagsasaliksik. Hinihiling po namin ang lahat sa pangalan ng Panginoong Yahusha na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Kapatid, salamat po sa inyo ng marami. Medyo napapadiin lang kami ng kapatid na Erming. Pero apologetic naman kami. Hindi naman po kami talagang mapanira o sasabihin ng naninira ka. Hindi po. Tingnan ninyo yung ating binabasa. Basahin nyo uli at panoorin nyo po uli ang programang ito dahil naka-record naman po ito. Kapatid na Erming, good night po. Good night po sa inyo lahat, kapatid. Good night sa lahat.